Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa Pasensya kila, no, sa busis tayo at magaragagar, yasing signal na istasyon. Ay, magaragagar. Pasensya kila ta. Agpanatengak, makiburas kayo. Ibak at technical side. Walang problema ang ating chief technician, Edwin Inong. Ang kanyang alalay na siya ang namomoblema, John Christian Lambino. Aayusan mi signal mi walay technical problems, pero pipilit mi na ipasabit kasiksikalan nyo. Iray manunan iran impormasyon na balita yan na pag yun nakapatan na pinawiran pakaasulan na aral aliwan pandural. Pakalaan na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Programan Early in the Morning. Aray manunaniran na headline news, ipapangarod si katayo na M. Lawyer. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Balita hatid sa inyo ng Fresca Sardines. Abot kayang-kaya. DWIZ. Aray manunaniran na headline news. Ang gapo si igaganggan na Commission on Elections ya mambayar irarayay kandidato ditan da BIR. Agdatan kuno igaganggan tan aliwatan niya sa at saray requirements para sa pangipal na Certificate of Candidacy. Atan at BIR la kuno so unubat at satan niya isyo. Say problema agmat ira mangi iiter na saratay resibo. Yada balita da paway na bansa. Lasos-lasos ay kabiyangan na saray Sudanis. Inatoy ada dengue, malaria, tan diarrhea. Jada balitad lokal. Naisahan ang Magic 7 or M7 councilors at syudad na Dagupan. Apalusutan ira impasada su budget iray kabiyangan na minorya ni tan. Taaraya purura akalib iray kabiyangan na majority impasada su budget 1.3 billion. Oktober panangi preparalamat na balo ya budget at ating nagagimira. Talagang nagagana tundan kina. Mayor talagang ipasuot to tay budget. Anto kasi masamit at budget. Balaga kwartatan. Balaga kwarta. Sa detalye, nasaray manunaniran impormasyon na balita'y papangarod si Kateo na M. Lawyer. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Balita, inihatid sa inyo ng Fresca Sardines. Abot kayang-kaya. DWIZ.
Una abot la ed lasos-lasos ya Sudanis. So inatoy kasumpalan niya araya at tinamaan na dengue, malaria, tan diarrhea, man simula gimapuya ng agawa so gera 5 bulan la so apalabas. Jada palapag na Sudanese Doctor Union ingkwanda rin una tagay ni so abitlaya bilang na saray kabyangan na the Jedarip border na Ethiopia. Lapot epekto na patuloy gera da pansasamsaman na pakapanyari na Sudanese Armed Forces and Rapid Support Forces. Unong abitlan na grupo na saray doktor, Sudanese Doctors Union, una abot 80% at saray hospital na Sudan at agla makapan-ooperate lapod sayay gira tan nadwaran pirsa kanyan ma-plus so ikakamayat na saray sakit. Antis niya ang gapo so gera ay fragile healthcare system at talagang mani-struggle niya na contain so annual disease outbreaks. Yaaya at atakepan na say panaguran nalapulad sa may bulan na Hunyo akapila mo latay malaria endemic at Sudan tan dengue fever unong at saray doktor. Samantala kalukas mat so Gadaril Hospital pero napnulaya na saray pasyente tan agtulan na yarian irarayan asikasoon kabilang latan iray ugugaw ay tinamaan na abitlan sakit. Gira lalante wala nirarata niya pandemya. Yada byukto niya na balita balat. Sakaya pasyente. Sakaya pasyente na isalba. Puso na baboy. So inkarga ito. Balo kayo tan. Puso na baboy Successful sa operation na sakay 58 anyos ya laki kasumpalan niya ginawan heart transplant. Yan iner puso na baboy so inkarga sikatunya. Aliwan basta-bastan baboy balat. No againgon sakaya genetically modified pig. Ya abayaglaya kunon pan-aaralan na sara eksperto na University of Maryland School of Medicine at Washington, United States of America. Sa itawag at satan at transplant na animal organs at tuo at xenotransplantation sakay kuno ya mabisa sakay marakep ya paraan tapyano nalutas o naresolba so kakulangan na human organ donations ya iner masulok ya 100,000 Americans at akapila walad waiting list para sa organ transplant. Agawa sa operasyon ng agaw na Miyerkules at sa kaya pasyente yan Navy veteran yan na mangkakaukulan niya salatan sa puso to niya lapo at karakol na say komplikasyon ya timubo at puso to niya kanyan ang gapula so pampilian no againgan
awatan latan so xenotransplant. Ipapalapag ya makakaengas mat ya maayos tan do maayos mat so pagkasalpak na samay puso to niya ya agla kailangan sa supportive device. Unong adsara eksperto challenging para si karatay xenotransplant lapod unggalaw ya usto si immune system na pasyente panarap na sayay foreign organ malapod sa kaya genetically modified pig. Imunalan agawayan pan-transplant na saray kidney malapod genetically modified pig at sa kaimot ya brain dead ya pasyente. Impalapag ni na New York University Hospital Transplant Institute at New York ya successful matagumpay so ginawa na pig kidney transplant at sa kaya branded patient. Aya sa kaya eksperimento ya early xenotransplantation so agawa malapula ada sayay babon heart ya inyalis ada sakaya ugaw na 1984 tan abilaya na 20 agaw balet. Pero ayay pasyente nata niya sinalatan day puso to. Pusong baboy. Ay puson baboy so insalat data ti gagimiray masibugya. Masibugya. Laut lang, wild pig, yatatawag ganda yun. Nako, nang nangyumot, so sinsya tatay gagimira. Amin la, transplant. Kidney transplant, heart transplant. Tuni kasi, so salatan iran na spare parts na to, Walang tila 23 minutos. Kasumpalan na alas 6 na kabuwasan. Wajanira supakabat malalapod saray manangan tabay. DWIZ. Early in the morning. 30 minutos kasumpalan na alas 6 na kabuwasan. Sayan oras, ipapangarod si katayo na Paul Liniment. Ang Paul Liniment ay isang pambansang liniment. Ito ay hindi basta-bastang liniment lang. Ito ay premium at quality liniment na gawa ng Aldrich Corporation. Kaya naman ito ay tinatawag na pambansang liniment para sa lahat ng klasing sakit ng katawan. Body pains, muscle pains, back pains, joint pains, stiff neck, headaches, arthritism, rheumatism, insect bites, sakit sa tiyan, anti-varicose, iwas sa pasma, muscle cramps, and sprains. Ang Paul Liniment ay may kakaibang therapeutic effects para maiwasan para maibsan ang sakit ng katawan. Ang Paul Liniment ay may init na tumatagos sa kaibuturan ng katawan. Nagbibigay ng maginhawang lamig sa katawan, natatanging mabangong gamot na nakakagaling. Ang Paul Liniment, ang nag-iisang liniment na may sikap mo extract. Ano ba ang sikap mo extract? Ito ang special combination ng mga mabisang imported at local herbal plants extracts tulad ng Pau de Arco from Brazil na may anti-inflammatory, anti-pain effects na nanunuot sa pinanggagalingan ng sakit sa katawan. Kaya naman, ang Pau Liniment ay hindi lang basta-bastang panghaplos or home remedy para sa sakit ng katawan. Ito ay nabibilang sa drug category at aprobado ng Food and Drugs Administration. Kaya para sa sakit ng katawan, dito tayo sa quality, premium, effective at garantisadong Pau Liniment. Ipaw mo yan dahil
walang aw sa paw. Rentay 2 minutos kasumpalan na alas 6 at kabwasan. Amay-amay so mangkalaw. Amay-amay so asurpresa. Lapulantid apalusutan. Iray kabyangan na majority 7. Yaaraya pigara eda sararaya na councilors so akalib at ating gagimira. Impasa na minority. So abitla ya budget nambutusan ira. I understand 5-4 amo. 5 iray kabyangan na minority, 4 eda kabyangan na say majority taara may talura aka official leave. Sinambut da tate gagimira. Ya impasa so abitlan na budget. Sa itepat, wala kasi agenda. Iman so abitlan draft ordinance. Draft ordinance. Si Councilor Red R.P. Mejia paulit-ulit ay tatawagan to so imano na presiding officer tapyano questionan so proseso. Pero ang tududengalan ng presiding officer Vice Mayor Brian Qua si Councilor Red R.P. Mejia no mambilang wala ra so patunto, wala ra point of order, anto kamalata niya, question to, clarification to. Agtutan dengalan, agtutan imanoan, agtutan itdan na pangkanawnawa, yaman salita. Say tuturoon to labat, yari-recognize to, aray kaiba to, at minorya at atiga gimira. So, ibabagara, malinaw kanta no motion na say majority walay motion na majority agtutan papansinan to kaimanoon pero no saray kaalyado to sumansalita o man tagay na limaton niya dara niya at re-recognize to sinamantala natan nasaray kabyangan na minorya so abitlaya pang kanawnawa lapulantid akalib iray taluran majority councilors at ati gagimira. So sa ikwanda mismo, si Kara mismo accordingly. So ang ibaga, launtilayan pang kanawnawa. We have to take this opportunity dahil po ito ay maganda na pagkakataon. Di ba? Aya kasi na-question nitan yung pangipasada. Napawalang bisa kasi iraraya ya intensyon at ati gagimira. Nawalaan untalan na ati babagaran ang gapos untalan malaknaban niya representasyon at sangguni ang panglunsod. Jada maganon salita, araraya at ati gagimira at wala ra kuno'y irregularidad at agawa ya butuan at pan-aproba na budget karuman at agawan session na sangguni ang panglungsod. Talaga anto kasi sumasamit at budget akin at pasuod dan isisingit. Anto'y masamsamit at budget akin nitan impasuod dan insingit. Sinamantala so pangkanawnawa. Walay kurum kwanda tati gagimira. Ang gano ang gapura ramay taluran na councilors, kanya nakapansisyon nila.
Nambubutoan ira base ad bilang na miyembro ya present ad abitlan session. Sa problema natin. Antoy legal basis kwanda ad satan ya akapasilong kuno ad samay Article 107 na implementing rules and regulation na local government code. Article 107 letter G na IRR na local government code. Ang gapoy ordinansa o resolusyon yan nayarin ipasa na sanggunian no aga inaprobaan na majority na saray konsihal ya present o dino matindi abitlan session. Kabay ito ni baga, agla kailangan niya ipila at bilangan iraramay absent o dino akalib. Pero ayay budget ordinance kwanda at aliwan ordinaryon resolution o ordinance labat. Sa kiyaya appropriation ordinance tan watan niya kapasilong sulay na saray ordinansa o resolution ya mangiiter na say otorisasyon o dino panapruba ad syudad o dino sa city mayor ya mangipaway na kwarta tan gamitan iraraya ya pambayar at kailangan so majority vote amin ya konsihal ya walad session o dino ang gapo. Aya kuno kwanda so akapasilong adlay no ordinances or resolution shall be passed by the sanggunian without prior approval of a majority of all the members present. Sa exception ballot na satan ya general rule is that for ordinance or resolutions authorizing or directing the payment of money or creating a liability who is in need. What is needed is the affirmative vote of a majority of all the sangguniang members whether present or not. Wala rala siguro raya abitlaran kilatan jurisprudence at korte at sararaman na nagagawaran government code. Manalagar tayo dyan numambilang wala unsabi at saray kabyangan na mayorya na sangguni ang panglungsod dya at syudad tayon Dagupan. Siguro napituyawan tayo lagi Councilor Redisaya. Napituyawan tayo lagi Councilor Redisaya or sipaman kabyangan na say miyembro na sangguni ang panglungsod majority members na sangguni ang panglungsod. Si Attorney Alpi Fernandez akalibya wala da biyek tao. Wala da biyek tao. Kanyan nanangnang tayo na no siya pa kasi makaatindi da sararaya yakabyangan na miyembro'y sangguni ang panglungsod majority da syudad tayon Dagupan pilit impasa su budget inanamot day pangkanaw na hawata ti gagibira masamit su budget akinat na isisingit. Masarap ba ang singit? Nakasingit ka na ba, John Christian Lambino? Masamit. Masamit susingit. Laulano budget. The best. 42 minutos.
Kasumpalan na alas 6 na kabuwasan, wajan ni karuman niya pakabat, malalapod saray manangan tabay. Only in the morning. Parang ipatuloy na programa tayo early in the morning. May laray viewers tayo mandakil la. Dati-dati 21,000, 26,000 so followers o following tayo dya. Kinapture da. Natan, ondara kala. O, sisigip mo la 58 lahi na bibilang ko natan. Okay, thank you Atumbok yo kami. Tumbok yo kami singa saya ibabagatuy sa kaya viewers tayo. Pero naanay tayo ibasaratan. Good morning nga pala sa manager ng City State Bank, Cyrus Sinting. Kailan tayo magra-rides, idol? Sir, manager. Flor Bautista, good morning. Si Romel Ladril Ramos. Wadya kami lamot. Mambabantay at Fairfield, California. Kwanto parihas siya alog. Watan mat si paring Robert Ramirez. Marites Soriano, ilulugay turay lawas siya mandaring alat sayang programa tayo. Saray Pachico Soriano. Ditan ada poblasyon wiste, Almasan, Tilyo. Yalanang kunon mandaring ditamat at bali na Aguilar. Toledo family. Thank you. Si Kat Rodriguez. Virgilin Cruz. Walalay daing ditan. Tingabay ko may dilis siya tariwa. Arnel Bugayong Tamayo. Ditan at bakayaw sur. Happy birthday ko no Kenan Marit Disiles. Pinapablin Panginaan Ante ng Ariel Bugayong Tamayo. Iya Marilyn De Vera, Ferdinand Perez, si Kibong Ditan Ada Panaga Lawak, Kib Rulian Perez, si Len Coronel, good morning kumare. Si Master Sarlo Gonzales, Maricel Quinto Ambi Cantago, yung rehidor ng Kapikala, yung Amistad Perla Fernando Hinilaso, Joven Clores, at anuntan mat pa si tatagam ka among kagawad. Sige. Si Ron Season. Ditan Ada Puzo Rubio. Ipapa-shout out to tatay ito. Jada Kalasyaw. Si Eli Season. Rap Nahira. Danilo Muñoz. Gusto. Kanto ay ipapakamusta to kayo ng classmate John Rufino Ganibi. Yawala at Singapore natan. Uy, mo pa rin niya account ko. Si June Ganibi, classmate ko tan. Black Belter itan, si June Ganibi. Ay, kumusta mo agad si Kato, Danilo? Tanitar mo ay Facebook account ko, tapi ano makapantungtong kami. Bayaglang panaon since our graduation at high school. Ferdinand Perez. Ilugay tumat si na happy birthday si Wilfredo o Alfredo Perez. Elmer Perez. Titan Ad Santa Barbara.
Si Car Anthony, sa kwanto salamat at anang nang takayo live. Malikulikot si Mrs. Kunatan, tanal mo to kayo ad FB. Kasi pasensya kila at pinirata da eh. Pinairit. Terence Gonzales, kanto Abuaya su budget. Micaela Pirer, Melba Clory Serna. Si Serbisyong Mabilis, Merna Esteves, Don Lorenzo Rosal. Hold up Society Budget Idol. Grabe likot daray minority karuman at sangguni ang panglungsod. Taagda dinengel yabalot si Konsihal Red. Impasadan sinambot so budget. Marutak yagalaw na saray minorya. Hold up so budget. Kuwanan Madam Dina the Fighter Pereira. Don Lorenzo Rosal, ilulugay tuloy taga-Bunlag, Bimaloy. Dakil ni rarayay viewers tayo. Handara isitong kulabatlan basa-basa ni raratan, nayarin na walay unsabin na mampaliwawalagid kabyangan na mayurya. Nasangguni ang palunsod. Rodolfo de Vera, Mandulangal tan mambabantay alawas sa ipinagpabliton asawa ya si Nelly de Vera. Miriam Dasig Bulataw, tan are kakanayon turan na pamilya Dasig, Boy Dasig, Manny Dasig, Mandarasig lara namin itanad Poblacion Weste. Mila Siapno Gomez, Jima Sibayan Busto, aray dumurungal timot kuno papalugay ton si Remy Bong Andisa, Ninit Molik, Hubito Quizon tan si Loli Frank and Escusio family. Sheila Marie Samson Gonzales, Adrian Okay o Adrian Hikay. Ditan at Bunlag Kalasyaw. Sheila Marie Gonzales ditan at Bunuan Geset. Si Manong Ben Hubillanos ditan at Kalasyaw. Likewise at Kinon Bet Patungan Buzel. Brad Marlon Martinez. Si Car Anthony ditan suganto pa shout out si Cristita. Helen Dasig de la Cruz. Aprobado lay budget. May kiruwak na ayuda. May kiruwak na ayuda at budget pampiyansak at sayay panateng ko. Akakulong kulong na sipon. Kaya kailangan mapiyansahan ito para lumabas. Agtagmo tayo, agtagmo. May anawot anawot dyan. Ito'y tawag tuya. Singa clog nose. Ayan kabalag na ulang lalante. Wala ni barado. Ayan may kirwa na ayuda, pampiyansak at sayay panateng ko, ayay mutag ko. Kulong na sipon. Ano na piyansaan mo yan natan? Kulong na sipon. Di malaya na naman tayo na makapagsalita rito. May agawa di man at buhol kabaluyan. Question natan sa budget. Walalay jurisprudence tutan. Kanyan talaran ng tayutay tabalbalag lang mo controversial issue ta na budget. Actually, say kabyangan na Department of Budget
ang iturlara na sara may legal opinion daraya noong August 10, 2023. August 10, 2023 in address ad kinan Mayor Belen Fernandez through Attorney Aurora Valle, City Legal Officer. Si J. Mamaril. Eksakto alas 7 so oras tayo, sayan oras. Ipapangarod si katayo na St. Vincent Drugstore, pakasaliwan na saray di kalidad, mamuraran medisina tan medical supplies. St. Vincent Drugstore, narumog darapan na Region 1 Medical Center, Arellano Street, Dagupan City. St. Vincent Drugstore, Galila, Mangaliw, Tila. Jeric Oviedo, Ditan, at Karael. Say kwanto minajik na si isay subudget kanto. Alagan. Sige, bali-bali lawit layan issue at ating gagimira, di ba? O, atan impormasyon na balita ipapangarod si katayo na M. Lulier. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. DWIZ. Man ikarma tayo mga nota. Alam mo, kulong na sipon. Kailangan makahingi tayo ng budget, pampiyansa kay sipon. Kasi nakakulong. Sutil. Lawrence Stonebridge. Agburburasak ito, makiburasak. Agpanatengak, makiburasak. Agpanatengka, makiburasak. Kuanan na Lawrence Stonebridge. Si Chris Bombay Pandila. Naugip niyang gatsarayang kaplusan. Watan sa inspirasyon doon si Madam Lourdes. Agto ichi-check in, ichi-check out to si Madam Lourdes. Ng Crisanto Bombay Pandila Ritan at Sampabian. Yalim mumukmutla, aliwalan madarak na uring kuanan na Lawrence Stonebridge. Wajanira so karuman niya pakabat, malalapot saray manangan tabay. DWIZ. Only in the morning. Walang tilay, 11 minutos, kasumpalan na alas 7, ada kabwasan, 7-11. Only in the morning. No, jadday stand, jadday, sa may pandays da. 7-11, Kurap Building, kanto. Wala ni kinamunatan, wala lay train dya San Fernando to Dagupan. Walay train amo ta akin walay railroad ya tatawagan da. Walay railroad. Natupot tayutan at kinan Councilor Red RP Mejia. Good morning, Councilor. Magandang umaga po, Kuya Orlit, sa mga tagapakinig po at sumusuporta sa DWIZ. Yes, magandang umaga rin. Matanong ko lang, ano po yung mga agenda natin kahapon sa nangyaring regular session? Bali, ang una sa lahat po, Kuya Orly, ang nakalagay po na official na nilalaman po ng agenda kahapon ay yung dalawang supplemental budget po ng Barangay Salisay at Barangay Tibang. Yun lang po ang karga ng agenda kahapon. At malinaw po yun na maiksi lang po dapat yung aming sesyon kahapon.
Okay. dahil wala pong ibang ordinansa o resolution na nakakarga po sa agenda. Mhm. Kaso nga lang po, meron pong hindi namin na inaasahan na gagawin po ng minority councilors kung saan meron po silang ipinilit na ipasok sa agenda namin Mhm. ng mga ordinances at resolution po na hindi po tama ayon sa batas. Okay. Hindi na Budget na ipinasa po ng majority na meron pong findings ang DBM Mhm. na inoperative po yung budget. Okay. Okay. Sa dahilan po na mas nauna pong naipasa ang annual budget bago po ang annual investment plan or Mhm. program. Mhm. At hindi po naka-include po doon ang 20% development fund. At marami pa pong ibang findings. So ito yung mga parang nagkaroon kayo ng correction sa budget Opo, nito. Oo. opo. Pero nung panahon din na yon ay meron po sana kaming at bigyan ko po sana pala ng linaw na ipinasa po namin ang budget nung for 2023. Mhm. Yun nga po, dahil may review po ang DBM, so ibinalik po sa amin. At nung panahon din na yun, may plano po ang majority na to pass a rectifying ordinance. Ito po yung tinatawag natin to correct the 2023 budget. Mhm. Pero nung nagkaroon po ng usapang proseso at ayon sa batas. Mhm. Okay. Ngayon, nagulat po kami dahil kahapon po ipinilit pong ipasa ng minority block yung 2023 budget. Oho. Maski wala sa agenda ang ordinansa na yan. Una-una, wala sa agenda. Pangalawa, marami pong conflict po sa batas. Okay. Alam nyo naman po tayo, dapat po sumusunod po tayo sa batas. Pangatlo po, yung mga lehitimong dokumento na sumusuporta po sa annual budget ay hindi pa rin po sinusumite ng executive branch Mhm. or ni Mayor Belen. So ang sa amin po, hindi po kami tutol sa batas, Kuya Orly. Okay. Ang sa amin lang po ay dapat sang-ayon po ito. Ay hindi po kami tutol sa annual budget. Dapat po sang-ayon po ito sa pagpasa ayon sa batas. Okay, ayon sa batas. Ayon sa Oo. batas po. Yun lang po, Corley. Ang nangyayari po kasi, pinapalabas po nila sa publiko na hinaharang po namin ang annual budget. Oo. Pero ang katotohanan po niyan ay talagang ayaw po nilang magsumite ng mga dokumento Mhm. Mhm. para suportahan po yung budget. Yun na nga, ginawa kayong kontrabida dito dahil ilang buwan na kayong binabatikos dahil hindi nyo pag-aproba ng budget. Opo, Kuya Orly, ilang buwan na rin po na hindi po nila binibigay yung Hinihiling ng po, yung nire-request po ng komite para suportahan po yung annual budget. Okay. So ito, dahil nga nakalib yung tatlong majority councilors, sinamantala na nila itong pagkakataon nito para maipasa yung budget. So ilan ba ang nangyari sa butusan? Ilang bilang nun? 5-4 o what? Bali kahapon po, Kuya Orly, pwede na po nating sabihin na pinuwersa po nila Okay. ang pagpasa po ng budget at pinansamantala po ang pagkakataon na kulang po ang members ng majority. Okay. Oo. Pero wag po tayong mabahala dahil meron naman pong batas. Mhm, mhm. Ayon sa Local Government Code, meron pong batas na nagsasaad na kung saan naka-identify po kung ano lang po ang mga ordinansa o resolution na kailangan po ng simple majority at qualified majority. Okay. Okay, sa madaling salita po, yung nangyari po kahapon, 9 lang po kami na members ng sanggunian na present. Pwede po kami magpasa ng mga ordinances at resolution. Oho. Pero pagdating po sa appropriations ordinance o ang tinatawag natin na annual budget, ang kailangan po na boto po dito ay yung tinatawag na qualified majority. Mhm. Ibig sabihin, kahit po na wala po doon ang isang konsihal, considered pa po sa bilang. Mhm.
ito po yung qualified majority. Lahat po ng elected public official na member ng Sangguniang Panglungsod Okay. ay kasali po doon sa qualified majority na bilang. Marami na pong lumabas na mga jurisprudence, Okay. mga Supreme Court ruling at ganoon din pong mga opinion po ng DILG na ang ino-honor po nila lalong-lalo na po sa appropriations ordinance ay ang qualified majority. So madaling sabi, mayroon pong irregularidad sa nangyaring butuhan sa pag-aproba ng budget kahapon. Opo, Kuya Orly, napakadami pong irregularities. Paano po magkakaroon ng irregularidad? Meron naman po quorum kahit wala yung tatlong councilors. Nakapag-session nga kayo Opo, bigyan po natin linaw ang mga irregularities. Okay. Tama po kayo na lihiti mo po ang session kahapon dahil meron pong quorum. Okay? Ang irregularities po na nangyari ay yung paglabag nila sa mga batas tulad ng ating house rules. Number 1, house rules. Hindi po pwede na magpasok or for inclusion po ang isang konsehal ng isang regulation na ang ino-honor po doon naka-specify din po kung saan po ginagamit ang simple majority at ang qualified majority. Kahapon po, simple majority lang po ang meron po na number of votes sa Sangguniang Panglungsod. So dapat bibilangin ang boto ng lahat ng konsehal, present man o hindi. Yun po ang tinatawag na qualified majority. Okay. Okay, ang irregularity kahapon, kahit na yung ordinansa, yung annual budget, na kailangan po ng qualified majority, ay ginawa lang po nilang simple majority. Yun po ang isang irregularity na nangyari po kahapon. Okay, so ito, appropriation ito, ano ho? Opo, appropriation, it involves po pera po ng taong bayan. So, mga pagbabayad ng ng gagamitin ang local government funds. Opo, napakaganda nga po ng batas ang batas po patas, balanse. Pag babasahin mo at iintindihin mo ang batas, napakaganda po ang interpretasyon po nito. Balanse po, ibig sabihin, binibigyan po ng pagkakataon at ang mga konsehal as a whole, ibig sabihin yung buong Sangguniang Panglungsod, na bigyan ng karapatan din na suriin, busisiin ang anumang ordinansa na gustong ipasa ng executive branch. Ang nakakalito nalilito ang taong bayan dito kasi nag-approve na kayo ng nagpasa na kayo ng budget. Nung nagpasa kayo ng budget, binito ito ng mayor, di po ba? Opo. Nung dumaan sa inyong committee, Opo. sa finance committee, yung pinasa nyo, tinapyasan nyo yung budget na ipinasa ninyo. Opo. Ito ay binito ng mayor. Opo. So, ang inaprubahan kahapon ay 1.3 billion pesos. Ito ba ay dumaan sa Committee on Finance, Budget and Appropriations? Hindi po ito dumaan sa committee. Ito po yung different na ordinansa, Kuya Orly, Okay, ibang ordinansa po ito. Ang ordinansa pong ito po yung, kung maalala po nila, ito po yung naka-agenda na po sa amin, pero dinefer po ito namin dahil po kulang pa po sa supporting documents. Okay. Na hindi pa po binibigay ng executive Yun branch. yung budget na inapruban ninyo na tinapyasan ninyo. Ito pong ito ngayon. bago Ito na yung budget bago. po. Oho. Ito po yung inaprubahan nila kahapon. So, hindi nabusisi ng committee itong inapruban nila kahapon. Hindi po binigyan linaw ni Councilor Michael kahapon kung ito po yung parehas na ordinance. Dahil Okay. unang-una pag tinignan mo po, iba po yung ordinance number po nito. Okay. So Pero kung sakali po, Kuya Orly, na ito po yung parehas na ordinansa, di dapat po isinumiti po nila kahapon din. Kung plano po nilang ipasa ang annual budget for 2023, dapat sinabit po nila kahapon din yung matagal na pong nire-request ng committee. Ito So, po yung listahan po ng mga job order employees. Ito po Okay. yung mga tamang dokumento, pangalan po,
at update po ng pamamalakad ng scholarship program. Okay. So ang minadali nilang ipasa kahapon ay yung version nila doon sa budget na pinopropose nila. Hindi po yung kinutuhan ng inyong committee. Maaring yun po, Kuya Orly. Pero kung ang pinipilit po nilang sabihin kung parehas po yung nilalaman po ng ordinansang ito, eh dapat po ibigay din po nila yung matagal na po namin nire-request ng mga dokumento noon pa sa unang bersyon ng annual budget. So ano yung mga gusto nilang punduhan na hindi naman suportado ng mga lehitimong mga documents na sinasabi ninyo? Well, una-una, Kuya Orly, malinaw po yung funding for job order employees. Matagal na po naming hinihingi po ito. Na pilit po nilang hindi binibigay sa amin yung mga requested documents, yung mga listahan po ng job order employees. Pangalawa, yung sa scholarship program, alam niyo po, Kuya Orly, napaka dami na po na mga reklamo ukol dyan sa po natin ipasa yung annual budget. Okay. So tumututol kayo dito sa 1.3 billion na proposed budget ni Mayor Belen dahil walang listahan ng job order employees. Tapos kung pupunduan ninyo yan, sinong kukuha doon sa pera? Kung walang listahan. Hindi natin alam kung sino yung sinisilduhan natin. Well, unang-una, Kuya Orly, hindi po kami tumututol sa annual budget as a whole. Okay? Ang batas po ang nagsasabi na dapat ipasa ang budget ukol sa tamang proseso. Ukol sa local government code. Okay? At ang local government code din ang nagsasabi na may karapatan din ang sangguniang panglungsod na humingi ng mga dokumento para suportahan ang annual budget. Okay. Ngayon, ang nangyayari po, hindi po cooperative ang executive branch na ibigay po yung mga lehitimong dokumento na nakasaad naman po sa local government code na pwede pong hingiin ng sangguniang panglungsod. Ito po yung tinatawag natin for transparency para po maintindihan po ng karamihan. Kung meron pong binigay na budget sa inyo, may karapatan din po kami na malaman kung para saan po yung budget na yon. Ayun. Malinaw po yan sa batas, Kuya Orly. Kaya nga po, kung sana po maintindihan po mabuti ng mga nakikinig po, na hindi po kami tutol sa batas, ay sa annual budget. Tutol po kami dahil hindi po sumusunod ang minority sa nakasaad sa batas. Ito, mayroon po tayong reaction dito. Sabi niya, yan ang malinaw na railroad. Ni-railroad nila yung budget, wala silang pakialam sa rules. Parang tama po yun, Kuya Orly. Sabihin po natin ni railroad o sinagasa or pinabilis po ang pagpasa, ang proseso sa pagpasa ng annual budget kahapon. Hindi na sumunod sa mga kwan. Kasi po kahapon, kung mapapanood nyo po ulit yung live version po kahapon, okay. Ako po mismo, pilit ko pong magsalita kahapon pero hindi po tayo pinapansin ng ating Vice Mayor. Ilang beses po akong nag-attempt po na magsalita for parliamentary inquiry, point of order, dahil kine-question ko po yung proseso, pero hindi na po tayo pinapansin. Okay. So doon pa lang po, hindi na po sumusunod ang ating presiding officer o ang ating Vice Mayor sa tamang pamamalakad po ng parliamentary procedure. Hindi po tayo binibigyan ng pagkakataon na makapagsalita kahapon para po sana ayusin yung pagpasa ng annual budget. Di ba, Kuya Orly, kung ang sinasabi po nila palagi na lahat po tayo ay pantay-pantay, lahat po tayo ay mga konsehal, bakit po kahapon hindi po namin naramdaman ang pagiging pantay-pantay po namin ang aming karapatan? Parang kahapon ay tinanggalan po kami ng karapatan. Parang hindi po kami mga konsehal kahapon sa aming regular session. Okay. At hindi po kami binibigyan ng pagkakataon para maidepensa po sana namin yung aming panig. Ang nangyayari po kahapon kasi via Zoom po kami, via Zoom. Yung iba po, yung minority po nasa session hall. Kami po ay nasa Zoom. So, hindi po kami, kumbaga, hindi kami pinapakinggan
At So wala kayo doon mismo sa kwan? sa session hall. session Opo, wala hall. pa kami sa session hall Ayun. kahapon. Nasa Zoom lang po kami kahapon. Isa rin pong yung nakita po nilang pagkakataon para po ipasa ng mabilisan yung annual budget. Alam niyo, Kuya Early, ang bottom line po nito, no? Okay na po sana na ipasa ang annual budget. Marami pong matutulungan na ating mga kababayan. At yun din po ang gusto po ng majority. Okay. Maraming pong matutulungan, marami na pong mabibiling mga gamot, marami pong mga infrastructure na may tatayo. Kung sana lang po ang executive branch, napakasimple lang po ang hinihingi po ng majority na dokumento na hirap po silang ibigay sa amin. Yun nga po yung pinipilit po natin na for scholarship program at saka yung sa job order employees na nadadami na po yung mga ibang nilalaman po ng annual budget. Kaya po ang pinapalabas po nila ay kami po ay kontra po dito, which hindi po, sumusunod lang po tayo sa local government code. Sa proseso. Sa proseso. Ano po ang plano ninyo? Mahahabol pa ba ninyo itong budget na ito? Kuya Orly, kahapon po, naihabol po namin yung aming letter of contention or clarification. Okay. Nag-submit po kami ng sulat, naka-address po kay Secretary Ryan Ravanso ng Sangguniang Panglungsod at isinalaysay po namin doon yung mga irregularities ng pagpasa kahapon ng mga ordinances at resolution. At nakasaad din po doon sa sulat na yon ang mga Supreme Court ruling or ang mga provision po sa batas, sa local government code at sa House rules din po para po mabigyan linaw po ang ating City Secretary na ito pong ginawa nila ay meron pong irregularities at labag po sa batas. So nasa ating City Secretary na po ang desisyon kung ito ay ipupursige po niyang isumite sa executive branch. Okay. At kakambal po nito kahapon, sumulat din po kami sa mga ahensya ng DILG at Department of Budget and Management ang magiging response po. Ako po Kuya Early kampante po ako na ang DBM 23 ay nandyan na, in-approvean na. So, ano yan? Madidispose ba lahat yan? Magagastos ba lahat yan? Well, unang-una, marami pong factors na kailangan nating intindihin, ano? Ang tatlong buwan na lang po ata bago magtapos ang taon. So, kung i-implement po yung mga proyekto na nakasaad po sa capital outlay, doon po sa annual budget, ay baka po kulangin po yung oras ng pagpa-implement kung ipipilit nila ngayong taon. Kasi unang-una, meron po tayong election ban. Election ban, yun. Opo. Yun, dahil sa barangay elections, pangalawa, hindi po tayo pwede pa mag-hire ng mga bagong empleyado sa gobyerno dahil din po dyan sa election ban na yan. Pero, Kuya Orly, ito po ay mga continuing balances. Ibig sabihin, itong nasa capital outlay, kahit na po magtapos ang taon na ito, ay pwede rin pong ipatupad ito hanggang sa susunod na taon. Okay. May katanungan dito si Nika Di Castro. Sabi niya, ang daming ghost employee dyan sa Sangguniang Panglungsod. Alam niyo, Kuya Orly, ang dami na rin pong sumbong sa ating tanggapan na nagsasabing marami pong mga ghost employees. Okay, kaya nga po tayo sa majority block ay hinihingi po natin yung lehitimong dokumento na sumusuporta sa bilang po ng mga job order employees na empleyado po ngayon ng Dagupan City Local Government Unit. Isa yan sa rason na hinihingi ninyo. Tama po yan. Hindi po nila binibigay hanggang ngayon. At malinaw po sa batas. Ito po Kuya Early, sinasabi ko rin po na meron pong batas na nagsasabi na under Section 77, under Section 77 po, na ang HR po, ang Human Resource Office po ng lokal na pamahalaan ay
dapat pong magbigay po ng dokumento sa Sangguniang Panglungsod dahil ang Sangguniang Panglungsod po ay we are authorizing the approval of the job order employees. Okay. At malinaw din po sa Section 455 ng Local Government Code na ang trabaho din po ng isa sa mga trabaho o responsibility po ng alkalde na magsumiti rin po ng dokumento na sumusuporta po sa any ordinance na ipinasa sa Sangguniang Panglungsod. At ito po yung sinasabi nating annual budget. Ang annual budget po, ang proposed annual budget ay galing po ito sa opisina ng alkalde. At nakasaad din po na ang alkalde rin po ang magsusumite ng mga supporting documents para po sa annual budget. Pero ito po ang nakalagay sa batas. Pero in reality, hindi po nila sinusunod yung batas. Yun po ang problema. Kaya po kami, hindi po kami talaga tutol sa annual budget. Sumusunod lang po kami sa batas. Okay. Madaming tanong itong si Mary Ann Nandingin Castro eh. Ang paggastos sa budget para sa mga dagupinyos ay nakasaalalay sa kamay ng mayor. Ngayon, kaya kung hindi mo maramdaman na may narating ang budget, yun ay dahil sa mayor. Wala pa rin pahong sahod ng M7 staff. Di pa binibigay hanggang sa ngayon. Well, Kuya Orly, may totoo po yan, ano? Yung mga job order employees po ng mga majority councilors ay hanggang ngayon po ay hindi pa po sumasahod. Ikumpara po natin ito sa mga ibang job order employees na nakapagsahod na po sila. Yun nga po yung nakakapagtaka din. Kawawa rin po yung mga empleyado po namin. Dahil hanggang ngayon, 3 buwan na po na hindi pa po sila sumasahod. Purely bago po ang lahat, i-welcome din po natin ngayong umaga. Kasama rin po natin si Councilor Alvin Coquia. Present din po siya kahapon sa aming session. Excuse me. Okay. So, ibigay natin yung microphone ni Councilor Alvin para makapag-participate siya sa ating discussion. Good morning, Councilor Alvin. Good morning, magandang umaga, Idol Orly, at magandang umaga rin sa lahat ng tagapakinig dito sa ating number 1 programa, Kabila IZ. Magandang umaga po sa ating lahat. Parang hindi tayo nakakwana. Present ba kayo doon mismo sa regular session o sa Zoom lang din? Naka-Zoom po kami. So yung minority lang ang nandun sa kwan? Opo, sila po yung present. Nag-Zoom po kami kasi nakita ko po na wala naman pong masyadong ordinance at resolution na sa nakahain. Opo, sa agenda. So pinabuti ko lang na mag-Zoom lang po. So naging tyranny of minority ang nangyari. Nakakalungkot nga po, baliktad po ang nangyayari. Parang tyranny of the minority na nga po eh. Sabi ko nga, kami po yung majority na na-oppress. Ayun. Pati empleyado ninyo, nasabi ni Councilor Red, na hindi pa sumasahod 3 buwan na. Opo, ganun nga po. Kami po ay masyadong pinapasama na po sa social media. Minararapat na po namin na manahimik, pero ito po nangyayari sa amin medyo sukdulan na po na paglabag po sa karapatan ng mga konsehal. Okay. Councilor Red, Councilor Alvin, wala bang hindi ba kayo gumawa ng pagkakataon na mag-reach out kay Mayor o si Mayor man ay nakipag-reach out sa inyo? Mauna po si Councilor Red. Opo, Kuya Orly, kung matatandaan po natin, nung ako po ay nag-attend po ng huling Local Development Council meeting, ay malinaw po na sinabi ko po doon na open po ang pintuan ng majority para po sa pagkikipag-usap kay Mayor Belen. Pero ano po ang ginawa po nila? Nung sinabi ko po yun, hindi ko po inasahan na agad-agad po na nag-set po ng meeting ang alkalde. Siyempre din po, ang sa akin po, hindi ko po hawak ang mga schedule ng ibang mga majority councilors. So hindi po ako pwedeng sumagot
para sa kanila. Mhm. So ang ginawa po ay sumulat po ang legal counsel po ng legal officer po ng executive branch Okay. na si Attorney Aurora Valle, at ito ay sinagot naman po namin na nagpapasalamat po kami sa imbitasyon, subalit hindi po kami makakarating doon po sa takdang araw na gusto po nila dahil hindi po kumpleto ang mga majority councilors dahil meron pong mga nauna na pong mga activities at events po na promiso na po ang ibang mga members. Pero ano po ang ginawa nila? Binaliktad po nila ang senaryo, ang situation. Nag-live pa po sila at sinasabing inindyan po namin yung meeting. Samantalang sumulat po kami. Malinaw po yun. Meron po kaming sulat at na-receive na po ng Mayor's Office na hindi po kami makakadalo. Pero ang pinapalabas po nila sa publiko ay inindyan po namin yung meeting. Paano po kami magaganahan na makipag-usap kung minamasama po agad kami ng minority bloc at ang ating mayor na wala naman po kaming talagang intensyon na indyanin dahil hindi po una-una hindi naman po talaga available lahat ng mga konsehal. Wala bang okasyon na nangyaring nandun ang mayor, nandun ang majority na nilapitan ninyo? Pasundan ko lang po rin yun siya komento po ni Councilor Red na number one, hindi po tayo ng Indian doon po sa imbitasyon ni Mayor Bilen. Okay. Dahil nga mayroon pong sulat na pinadala si Councilor Red na sinasabi na hindi po kami makakapunta. Pero ang sobrang nakakalungkot po doon, palabasin po na ng Indian po kami. Meron naman pong sulat at alam po nila yun. So, anong klase po na na pakikipag reach out po yun? Kung gano'n ang gagawin nila na pasasamain kami sa madlang tao. Pero nanahimik pa rin po kami. Pero, meron din po silang imbitasyon na yun po ay mag-uusap po kami sana sa Silverios. Yun, Pero hindi po kami pinuntahan. Sila mismo ang nag-initiate. Sila po ang nagsabi rin po, si Councilor Michael po ang nagsabi sa session na pwede po kayong imbitahan over a cup of coffee. So, nung nasabi po yun, nabanggit ko po sa aking ate na, may imbitasyon po si Councilor Mike. Sige, anong gusto niya mag-usap kayo? Sige, kasi kami naman po ay open sa pag-uusap. Okay. So, sinabi nila, magpunta doon ng alas 4. Nandun na po kami na alas 4. Hanggang alas 8, alas 9, inabot po kami doon. Wala pong dumating. Ng gabi. At hindi na po namin yan pinalabas sa social media. Hindi po namin sila siniraan. So, kung usapang lalaki lang po ang sasabihin natin dito, bakit hindi po sila nagpunta? Pero hindi po namin sila siniraan. Okay. So wala bang pangkakataon na kayo ay nagkita-kita man lang sa isang okasyon, nilapitan nyo siya at nakikipagsikhan o ano? Idol, palagi ko pong sinasabi sa session na kami po ay open sa pag-uusap. Kung meron man po tayong hindi pagkakaunawaan, pwede po tayo mag-usap, magkita sa gitna. Number one na lang po yung scholarship. Dahil po sa opinion po namin, napakalaki na po yung budget ng scholar. Meron na po tayong 102 million na budget para sa scholar. Ngayon po, kung ang mga ibang bayan na malalaki tulad ng Baguio na meron 2 billion na budget, annual budget, 5 million lang po yung budget nila sa scholarship. Okay. Meron po San Fernando, Pampanga, na 2 billion din po ang budget. Makati City. 5 million din lang po ang budget. Ang Makati City, I think 18 billion po ang kanilang budget. Naturalmente, na malaki din po ang kanilang scholarship budget. So, in ratio and proportion po, hindi na po parang angkop yung pong budget para sa scholar. Paano naman po yung mga ibang mga sektor, mga ibang mga problema ng ating bayan? Mapapabayaan. So, yun po yung parang ina-avoid po namin. Paano po pag nagkaroon po ng mga kalamidad? Saan po tayo kukuha ng panggastos? So, yun lang po opinion ng mayorya. Speaking of scholarship, mayroon ba kayong mga listahan kung sino-sino yung mga scholars niya? Kasi ang balita ko, yung mga dating scholars ng past administration ni Mayor Brian, na ito ay dumaan sa examination at interview, ay inalis lahat yun. Ito nga pong nakakalungkot, Kuya Orly, no? Dapat po alam po natin lahat. Hindi lang po kami, hindi lang po ang mga konsehal. Dapat po ang publiko
ay alam po na nilang lahat kung sino po ang mga scholar ng bayan. Dahil po public funds po ang ginagamit natin dito. So dapat po open po ang dokumentong ito sa publiko. Pero nasaan po ang mga listahan ng mga scholars? Ikumpara po natin ito nung nakaraang administrasyon na very transparent po tayo. Pero ngayon po marami pong nagsusumbong sa ating tanggapan na hindi po sila scholar ngayon. Na kumpleto naman po ang kanilang dokumento. Pasado naman po kanilang mga grado. Pero hindi po sila scholar ngayon. So, ang nakapagtaka po ay hindi po transparent ang scholarship committee sa pakikipag-ugnayan po sa amin pagdating po sa pamamalakad po ng scholarship program. Alam nyo, Kuya Orly, marami na pong gumraduate na mga scholars na with Latin honors. Ibig sabihin, yung mga cum laude, magna cum laude, at nakasaad po sa ordinansa na may matatanggap po silang benepisyo na extra na benepisyo dahil meron po silang Latin honors na tinatawag. Pero hanggang ngayon, hindi pa po nila nakukuha, natatanggap. Marami po nagrereklamo po sa atin na hindi po ipinapatupad ng maayos yung ordinansang ukol sa scholarship program. So nasaan po ang transparency po doon? 'Di ba? Totoo po 'yan, Kuya Orly. Marami po nagsumite ng mga dokumento sa scholarship committee. Pero hindi po binigyan aksyon. Naghintay lang po ang mga estudyanteng ito ng tawag mula sa scholarship committee na ilihiti mo naman po yung mga dokumentong isinumiti nila. Pero hindi po sila nakuha. So, napaka lungkot po dahil hindi po talaga tamang pamamalakad ng scholarship program. Yan pong isang rason na hinihingi po namin mga dokumento to support the scholarship program dahil napakalaking budget po ito, 200 million. Yung 102 million nga lang po, Kuya Orly. Hindi pa na-dispose. Hindi pa po maayos ang pamamalakad. Ano pa kaya yung 200 million na budget ngayon na included sa 2023 budget? Tama po yung sinabi ni Councilor Alvin Cocya na dapat po ang gobyerno ay hindi lang po nakafocus sa iisang sektor. Maraming pong sektor na dapat bigyan ng serbisyo at bigyan din ng pagkakataon na bigyan ng suporta ng gobyerno. Ito pong nangyayari para po tayo nakafocus lang po sa scholarship program na 200 million. Masarap pong pakinggan kung lahat po sana ng sektor ay mabibigyan din ng tamang pondo. Pero ang nangyayari po, Kuya Orly, ay sa akin lang po, sa aking pananaw, ito po ay nagiging politika lamang. Puro politika na lang po ang nangyayari, Kuya Orly. Kuya Orly, last, balikan ko po kayo kanina kung nagkaroon po ng pagkakataon na makapag-usap na nasa isang venue po lahat kami. Meron po yan. Maalala ko nung Executive Legislative Agenda seminar po namin sa Clark. Clark, kumpleto po kami. Kumpleto po ang majority, ang minority, ang vice mayor, ang mayor. Kumpleto po kami. Nandun po kami sa iisang building. Nakita-kita po kami lahat. Alam niyo, Kuya Orly, lumapit po kami at nagbigay po kami ng pagkakataon na makipag-usap kay Mayor Belen. Pero ano pong nangyari? Iniwasan po kami. Hindi po kami pinagbigyan ng pagkakataon na makipag-usap sa kanya. Biruin niyo, Kuya Orly, nasa iisang lugar na po kami. Siya mismo ang umiwas sa amin. Nasaan po yung tinatawag na unity nung panahon na yon? Kung talagang sincere ang ating alkalde at that time, na ayusin po ang pamamalakad ng gobyerno ng Dagupan. Sana nung unang pagkakataon pa lang, ay pumayag na po siya sa pagkikipag-usap sa amin. Kaso ang nangyayari po, Kuya Orly, iba ang pinaparating sa publiko sa hindi nyo nakikita. Yun po ang masama. Yung totoong nangyayari, iba po sa pinapalabas po nila sa social media. Yun. Wala na nga yung tarpaulin social media na ngayon. Ang telephone po natin 0920-954-8473, 0968-677-7070. Ulitin po natin 0968-677-7070,
0920-954-8423. Okay, ano po ang implikasyon o epekto nitong 1.3 billion pesos na naaprobang budget kahapon? Well, kung ito ay dumaan sa tamang proseso ayon sa batas, marami naman pong magagandang proyekto, benepisyo na makukuha po ng mga dagupenyos. Oho. Okay? Pero kakambal din po nito yung takot nating mamamayan Mhm. sa pag-implementa, paggastos po ng budget. Yun. Dahil po nawala po yung karapatan po namin kahapon na ipaliwanag, itanong sa kanila ng majority na matagal na namin hinihinging mga dokumento. Yun pa lang mismo, Kuya Orly, bakit hirap na hirap po silang isubmit? Mhm. Yun pa lang, napakasimple. Napakasimpleng dokumento, ayaw pa nilang isubmit. So sana lang po itong mga sulat na isinubitin namin sa ating City Secretary, sa Department of Budget and Management, sa DILG, sila na po ang magbibigay linaw sa nangyaring So ito yung kinakatakutan ninyo ngayon, itong epekto na itong 1.3 billion pesos na naaprobang budget. opo, ang Paano po natin mababantayan ngayon yan? Kung saan mapupunta yung pundo? Kung saan gagastusin? ito rin po nakakatakot dyan, Kuya Orly, no? Kasi nakasaad din po sa annual budget na yon na hindi na po dadaan sa sangguniang panglungsod ang pag-augment po ng mga budget. Okay. Kunyari po, meron pong kailangan pondohan ang isang mayor. Parang anong tawag natin dito? Isang supplemental budget dapat dumaan sa inyo. Parang gano'n. Ang supplemental budget po dadaan po talaga Okay. sa sanggunian. Pero pag same expense class na tinatawag, alam nyo na ang mayor na lang po ang gagawa nun. Oo. Hindi na po ipapaalam sa sangguniang Ayun. panglungsod. Bahala na siya. Discretion na niya. Discretion na po yun. Okay. Ito po ang pagkakaiba nung mga nakaraang mayor po na ang sanggunian po ang dapat magdesisyon kung saan po talaga gagamitin yung public funds. Pero itong ginawa po nila na pagpasa ng annual budget, napakadami pong irregularities, Kuya Orly. At kami sa majority, kami nila Councilor Alvin, Councilor Dada, Councilor Dr. Malu, Councilor Manang Celia, Councilor Irene, Councilor Alfie, kami ay umaasa sa DILG, sa desisyon ng DILG, desisyon ng DBM, at na ikorehe ang nangyaring irregularity sa pagpasa ng annual budget kahapon. So ito nga, ang tinatawag nyo, sinasabi ninyong hinihiling ninyong transparency. Tama yan, Kuya Orly. Malinaw po yan kahapon talaga, Kuya Orly. Kung mapapanood nyo talaga yung session, talagang hindi mo na po kami pinapansin. Para pong alam nyo pong hindi po kami konsehal. Yun po yung pakiramdam kahapon na tinanggalan po kami ng karapatan. Nakikisimpatya po kay Councilor Alvin kung talagang patas po ang tingin po sa amin, ay dapat po kahapon patas po yung nangyaring pamamalakad ng sesyon. Okay, so ang susunod ng hakbang ng majority ay susulatan ninyo ang Secretary Ryan Rabanso para iparating ang inyong saloobin sa nangyaring irregularidad sa session at kukonsulta kayo sa mas mataas na ahensya tulad ng DBM, DILG at kung hindi babagsak ba ito sa isang kaso o ano? Kasi may jurisprudence na sinasabi ninyo. Nangyari na ito sa Bohol, di po ba? Opo, Kuya Orly, ang tinatawag po nating kaso, bahala na po ang ahensya ng DBM, bahala na po ang ahensya ng DILG. Kung may nakita po silang irregularities doon, pwede po nilang, marami pong paraan, okay? Kami po na mga majority, sumusuporta lang po kami sa kung ano man ang magiging desisyon ng mga ahensyang nakakataas tulad ng DILG at DBM.
kung nakita po nila na may possibility na pwede pong nilang kasuhan, ay kami po ay sumusuporta dahil lahat naman ito ay sang-ayon sa batas, Kuya Orly. Kung meron silang nakita na may abuse of power or authority at kailangan sampahan ng kaso sa ombudsman, ay kami lang po ay, kung ito ay nakasaad sa batas, susuporta lang po kami kung anong gusto ng mga ahensyang ito. Kuya Orly, dapat intindihin ng taong bayan na we are all governed by laws. Dapat sumunod po talaga tayo sa batas. Hindi po yung dahil gusto po nila yung budget na yon, agad-agad, ora-orada, i-railroad agad, ipasa agad na hindi sumusunod sa batas. Yun. Meron po tayong Biblia, ito po yung batas na tinatawag. At ang pinaka-powerful na Bible po natin yung fear of God. Okay. Kung wala po silang takot sa amin, sana matakot po sila sa Diyos. Dahil alam po nila, deep in their hearts, mga konsehal din po sila, alam po nila na labag po sa batas yung ginawa nila kahapon. Marami na pong lumabas na mga Supreme Court ruling, mga jurisprudence na nagsasabing ang tamang proseso sa pagpasa ng batas ay dapat qualified majority. Hindi po qualified majority yung ginawa nila kahapon. Simple majority lang po. Okay. So, nakikita natin dito na talagang dati-rati, stubbornness of minority. Ngayon, tyranny na ng minority. 2 taon pa kayo magsasama niyan eh. Mayroon pa kayong 2 taon na termino. So, hopefully, maayos natin ito, no? Councilor Alvin. Yes, Idol. Komento lang po ako sa nangyari kahapon dahil sobrang nakakatakot po yung kanilang ginawa na nilabag po ang karapatan ng mga konsehalis. Okay. Kung maririnig nyo po dahil naka-zoom naman, dinig na dinig po ang pagsasalita po ni Councilor Red pero hindi po siya ina-acknowledge. So kung mangyayari po yun sa susunod na session po namin, ay nakakalungkot po dahil hindi na po patas ginagamit na po nila ang kanilang posisyon. So kung dito po lang po sa annual budget, sinabi naman po namin, kami po ay open sa pag-uusap. Pero daanin po natin sa tamang proseso. Ayun. Hey, wala na po tayong sapat na oras. Napakahaba yung interview natin. And hopefully, malinawan ng taong bayan, mga dagupin nyo, kung sino ang tama dito. Yung mayorya, minority, nakasama ang executive. So, taong bayan na po ang maghuhusga dyan. At, yung nga sabi nila, bantayan ninyo yung budget kung saan gagastusin. Kasama po natin sa technical side si Edwin Inong at saka si John Christian Lambino. Salamat sa ating mga magigiting na konsehales, Councilor Red R.P. Mejia and Councilor Alvin Coquia. Tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, mangititilak na maabig, masantos, yakabuasan at balang sinansakay, talaranan nyo lang sa programan Karambola. Kami ay naglilingkod ng tama, nagbabalita ng tama. Orly in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ.